Ako po'y sobrang nalulungkot. I miss him dearly. Uh, yung nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po'y wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po'y alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001, up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. The Philippines is the land of his birth. It is the home of his people. Dito naman siya nanilbihan sa atin, nagserbisyo. Minahal niya tayo. Sana naman po maibalik siya rito. Kaya naman po, nakiisa po ako, no? Doon sa resolution if a file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Sa panahon na maraming Pilipino ang hirap sa buhay, sa panahon po maraming Pilipino pa rin pong hirap makakuha ng maayos na serbisyo at kalinga mula sa ating pamahalaan, kailangan po natin magtulungan, magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Ako, sana trabaho na po tayo. Sa mga kapwa ko, to my fellow public servants, sana po, nakikiusap ako, sana trabaho na po muna tayo, magkaisa tayo. At wag ho tayong tumigil na manawagan. I'm urging everyone to continue praying. Pagdasal po natin si Tatay Digong, ang kanyang kalusugan, kaligtasan at ang kanyang kalayaan.